Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Lucia Campomanes, ang Director ng Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga kababayang katutubong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Siyempre, isang panalangin po muna tayo. Lord, nais naming matutunan kung paano pang maglakad ng mas nakasunod pa sa iyo. Hindi pa kami ganun kaganap, ngunit sa inyong tulong ay nagiging malapit kami sa aming mga kaganapan. Tulungan mo po kaming maging patuloy sa pamumuhay ng may epekto ayon sa inyong plano sa aming mga buhay. Hayaan ninyo ang pag-ibig at grasya ang sumamyo mula sa aming mga buhay. Itinataas po namin muli ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa tulong po muli ito ng Our Daily Bread Pilipinas, maraming salamat po. Patuloy nating ituon ang ating paningin sa Diyos araw-araw. Kamusta po kayo? Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-24 sa buwan ng Pebrero, taong 2024. Welcome po sa ika-6 na season at ika-8 episode ng Maunlad na Pilipino dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kagaya po ng dating gawi syempre, i-direct namin kayo kung saan po kayo mga maaaring makatune in. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po syempre sa Facebook. Hello po ulit sa mga nagko-comment nating mga tagapakinig, sa mga luma na at mga bago. Welcome po sa ating programa. Of course, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, tayo po ay nasa talapitang 702 sa AM band. And of course, syempre muli ay kumakaway po kami sa aming mga masusugid na taga-subaybay. Unang-una na nga po si Ma'am Helen Arellano na bumabati po sa atin ng mapagpalang umaga po, MNP, National Dairy, napakainam na agri-history at ang smartphone sa Digital Farmers Program. Ayun nga po, maayos ang mga daan, mabilis na makakalakal sa pagbenta, unlad komunidad. Congrats sa Fantastic Pinoy. Kay David, maraming salamat sa unlad kaalaman. Ako na paghalo-halo na po ni Ma'am Helen, pero nagigets po namin na inyong mensahe sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po at narito ang pagbati, belated happy birthday kay Ka John Enriquez. Mula po kay Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po Ka John, Miss Ella at sa mga forecasters. God bless you all. Ganon din po kay Len Agdon Reyes. Blessed Saturday morning po. God bless. Ganyan din po pagbati rin na Blessed Saturday morning, Miss Ella at Ka John. Good morning po. Blessed morning, Maunlad na Pilipino. Blessed Saturday morning po sa lahat. God bless mula po kina Len Agdon Reyes, kung hindi ko pa nabanggit, Lilian Guerrero, Nora Cancela, Felicidad, Kaidik Madridejos Espiritu, Jennifer Arile Cristalino sa tingin, sino pa ba? Ito, blessed morning po sa ating lahat, mula kay Penny Tiongzo Nunez, at Sir Ronald Young, bumabati rin po sa atin. Ganyan din si Cory Kalingasan, Ma'am Nora Kabantog, and of course,
nag-share pong muli ng ating episode kay Sir Epifanio Salvador. Thank you so much po. And Ma'am Butter Ocampo, thank you so much. God continue to bless everyone. Take care. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kinagagalak po namin na kayo'y makasama muli para sa episode na ito. At syempre, ngayong umaga hatid natin ang ating impormasyon tungkol sa CVRC GLOAT 21-16. Ano ba yan? Ito po ay ipinagmamalaking high-yielding corn variety. Makasama po natin maya-maya lamang si Raymar Gulatera. Siya po ang Assistant Project Leader para po sa CVRC GLOAT 21-16. Sila po ay hirang sa DA Cagayan Valley Research Center. Abangan po yan maya-maya lamang. At syempre patuloy po tayo. Tunghayan din po ngayong umaga ang bahagi ni Ka John para sa kanyang editorial. Gayun din ang ating Regions on the Go. Kasama po ang ating masusugid ng mga formcasters na talaga namang walang kasawa-sawang naghahatid sa atin na mga ano bang latest sa ating regions. Kasama din po natin si Imari Vergara para sa Agri-History at Farmtastic Pinoy. So, at ang ating unlad komunidad. Dito po katuwang natin ang DAP or DP o ang Philippine Rural Development Project. At ang ating Agri-Trivia segment na, batid ba ninyo? Ayan po, abangan po ninyo mamaya lamang kung hindi pa po ninyo narinig ang tungkol sa Anyo Loan Program. Ay. Ano pa nga po ba? Siyempre, hatid po namin yan sa inyo isang oras na itik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon nga po, kagaya ng nabanggit ko sa inyo, ngayon lamang, sa kanyang bahagi tungkol sa paggawa po ng Technical Working Group ng Kagawaran ng Agrikultura para po maihanda mga tinatawag na IRR para sa PRICE Act. Ito na nga po, ang bahagi ni Ka John Enriquez. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-24 sa buwan ng Pebrero. O yung Sabado po ito ng buwan ito. Tapos na naman isang buwan ng taong ito, 2024. Ano po? At patuloy pa rin ang mga ginagawa ng kagawaran para sa maibsan, para matulungan, para maalalayan, maagapayan ang ating mga magsasaka sa pagtatinim ng palay, mais at kung ano-ano pa. Ngayon, sa ating balita, sinabi ni bumuo si Agriculture Secretary Francisco Laurel na isang technical working group. Bumuo siya na isang grupo yan. Technical working group, yung TWG, na inatasan na maghanda ng mga panuntunan, yung mga rules and regulations sa pagpapatupad ng Section 9 ng PRICE Act na kaugnay sa agricultural products. Ang PRICE Act po o yung Republic Act 7581 ay naisabatas po yan para mapatatag ang supply at presyo ng mga pangunahing pangailangan o yung mga basic necessities o prime commodities upang mabantayan, matulungan, mapangalagaan ang mga consumers laban sa mga hindi reasonabling pagtaas o yung biglang pagtaas ng presyo at matiyak na mabigay yung pantay na manggawin sa merkado. Ang Department of Agriculture ay kinilala bilang lead agency, pangunahin po para mapatatag ang presyo ng mga agricultural products. Kasama dito isda, yung ating mga ibang marine products, mga sariwang karne, sariwang manok, dairy products, mga abono, at iba pa mga farm inputs sa panahon ng emergencies. Yun po. Ang Special Order 18 ay in-issue ni Secretary Laurel sa ilalim, kumbaga binibigyan po ng halaga yung Section 9 ng Republic Act 7581 sa bahagi po ng batas na yun, na nagbibigay po ng alokasyon para sa pondo, para sa pagbili, para sa pag-angkat, o yung pag-iipon ng mga pangunahing pangangailangan o yung prime commodities. At tiyakin yung mga pambanang sa pagmamahagi nito, yung mga bagay nito sa panahon ng kakulangan, kung mayroong shortage, ano po. At kung kinakailan pang gumagamit ito
para maapektuhan yung kasalukuyang market prices. Halimbawa po, ngayon po ay medyo may yung kakulangan ng sibuyas, tataas ang presyo. Ang gagawin po niyan, mag-i-import tayo para yung import na yung sibuyas niyan na kulang ay mapunuan yung dami ng kulang. Ibig sabihin, mapapababa ang presyo. Ganun po, kukontrahin lang ang gagawin. Ganun po sa pamanahon po ng emergency. Si Assistant Secretary for Policy, Research and Development, Noel Padre, ang naatasan bilang head, namumuno ng 8 miyembro ng Technical Working Group. Si Assistant Secretary for Regulations, Attorney Paz Benavides, ang naatasan bilang co-chairperson, samantalang si Director Jerome Bunyi, ang officer in charge for Policy, Research and Service, ay na-appoint na bilang vice chairperson. Inatasan din si Secretary Roel ang TWG o Technical Working Group na gumawa ng matibay o malinis o maliwanag na mga panuntunan para pagpapatupad ng Section 9 ng Price Act. At dito ay kinakailangan makiisa sila sa Department of Trade and Industry at ibang mga ahensya ng gobyerno para ma-develop yung IRR, yung Implementing Rules and Regulations, at pagkonsulta rin sa mga ibang mga stakeholders. Dito nga po, kasama dito mga consumer groups at mga market experts ang pwede lang kumbaga magkonsulta para matiyak na ang IRR ay baka bibigyan na legal na framework sa ilalim ng Price Act. Ayan po, isa na namang hakbang na ginawa po para sa ating mga kababayan, para sa ating proteksyon po, para sa mga consumers naman ito. At magandang gawain po yan, iniisa-isa natin at nasusubaybayan natin ang ginagawa ni Secretary Laurel para po sa mga bagay na yan, para po sa lahat ng gawain tungkol sa pagsasaka, pagtatanim at mga ano-ano pa. Ngayon po ipuntahan natin, hintayin natin ngayon po kasama natin ang mga kapwa farm clusters para sa ating Regions on the Go. Isang Memorandum of Agreement o MOA signing ang isinagawa sa pagitan ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon o DARFO3 at Central Luzon State University o CLSU noong 12 ng Pebrero. Ang Memorandum of Agreement na ito ay naglalayong magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng DARFO3 at CLSU para sa pagpapadala ng mga student intern o mga mag-aaral na magsasagawa ng kanilang on-the-job training mula sa nasabing pamantasan patungo sa kagawaran. Nasa 5 mag-aaral ng programang Bachelor of Arts in Filipino o BAFI ang magsasagawa ng kanilang on-the-job training sa ilalim ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Nagtungo sa tanggapan ng DARFO3 ang OJT Coordinator ng CLSU BAFIL na si Dr. Judith Angeles at tagapangulo ng Departamento ng Filipino na si Ginang Nenita Fabregas upang formal na malagdaan ang nasabing Memorandum of Agreement na ito. Samantala, ang paglagda sa kasunduang ito ay nagpapakita ng patuloy na pagtutulungan sa pagitan ng dalawang institusyon para sa pagpapalakas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa larangan ng agrikultura. Gerald Tonggol para sa AgriBalita, Central Luzon. Kasalukuyang ipinakikilala ngayon ng Kagawaran ng Pagsasaka ang paggamit ng agricultural drones para sa direktang pagtatanim ng mga binhi at pagsabog ng abono at pestisidyo sa palayan. Sa pangunguna ng mga kawani ng RICE program, katuwang ang lokal na pamahalaan, isinagawa na sa 7 barangay sa lalawigan ng Palawan ang drone seeding sa mga demonstration farm. Bukod sa nasabing munisipalidad, isinagawa na rin ang naturang gawain sa Baco at Calapan City, Oriental Mindoro. Pinangunahan ni Occidental Mindoro RICE Program Coordinator Maynard Alcobera ang aktibidad kung saan ipinakita at ipinaliwanag niya sa mga magsasaka kung paano ito gamitin at ang kapakinabangan nito sa kanilang hanay. Ang agricultural drone na ito ay may kakayahang magsabog o maghasik ng 30 to 40 na kilo ng binhi sa 1 hektaryang palayan sa loob lamang ng 10 hanggang 15 minuto, habang 15 litro naman ng abono at pesticide kada hektarya sa loob lamang ng 6 na minuto.
Samantala, upang magkaroon ng access sa mga magsasaka sa makabagong teknolohiya na ito, pinaplano na rin ng DA Mimaropa ang pamamahagi ng drone discount voucher kung saan prioridad ang kagawaran na mabigyan nito ang mga munisipyo na sumailalim sa drone seeding demo. Nagkakahalaga ito ng 1,800 pesos kada ektarya na makatutulong upang mabawasan ang kanilang bayarin sa pag-arkila nito sa kwalipikadong service provider. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Namahagi ang kagawaran ng pagsasaka sa gitnang kabisayaan sa ilalim ng Adaptation Mitigation Initiative in Agriculture o DA7 AMIA ng mga proyektong pang-agrikultura para sa mga AMIA villagers. Higit kumulang sa 2 milyong peso ang halaga ng mga agricultural inputs na natanggap ng 2 asosasyon. Ang Zamboanguita Farmers Association o ZAFA ng Zamboanguita, Negros Oriental at ng Buenos Aires Farmers Association o BAFA sa Carmen, Bohol. Tumanggap ang ZAFA ng 4 na baka, 10 kambing, 1 cattle shed at 1 goat shed at mga zoological supplies. Samantala, ang BAFA ay tumanggap ng 4 na baka, 1 traktura, 1 grass cutter, wheelbarrow, 1 cattle shed, 1 pig house at zoological supplies. Ang mga proyekto ay dagdag na pangkabuhayan ng mga AMIA villagers maliban sa kanilang pangunahing kabuhayan na pagtatanim. Samantala, ang Bohol PGS Association ay isa ng Certified Participatory Guarantee System Organic Certifying Body kung saan tinanggap na nila ang kanilang Certificate of Accreditation mula sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Product Standards. Richel Brigantin, nag-uulat mula dito sa DA Central Visayas. Ipapatayo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project 10 o DAPRDP-10 ang cocoa sugar processing sa Tubod, Lanao del Norte. Ito ay pagkatapos isinagawa ang groundbreaking ceremony noong Pebrero 14. Pinondohan sa ilalim ng karagdagang financing 2 ng World Bank na nagkakahalaga ng 16,216,087 piso at 55 sentimo at mapapakinabangan ng mahigit 357 magsasaka ng niyog at miyembro ng Mindanao Cooperative Trades and Industries o MCT. Layunin na nasabing proyekto na mapabuti ang produksyon ng cocoa sugar sa Lanao del Norte, maipatuloy ang supply at maiangat ang pamumuhay ng mga magsasaka sa pamamagitan ng tuloy-tuloy ng pangkabuhayan. Sa karagdagang balita, isinigawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 o DARFO 10 sa pamumuno ni Regional Executive Director Carlin C. Collado at sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Cagayan de Oro City at ng Office ni Congressman Rufus B. Rodriguez ang Allium Derby at Farmers Forum noong Pebrero 15. Ito ay naglalayong palakasin ang produksyon ng sibuyas sa rehiyon upang makamit ang kasiguruhan ng supply nito sa pamamagitan ng pagsunod ng mga magsasaka sa mga teknolohiya na ipinakita na makakapagbigay ng masaganang ani at kita. Ito po si Rolin Dave M. Elioren, nag-uulat mula Region 10. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At mula po sa mga hatid na balita ng ating mga kapwa farmcasters, ay tunghayan naman natin sa bahaging ito ang agri-history ng Philippine Fisheries Code of 1998. Kasama natin dito si Marie Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Nakikinig pa rin kayo sa Maunlad na Pilipino. Ito ang ating Agri-History segment at ako ang inyong segment host na si Marie Vergara. Ang ating tatalakaying kaganapan ngayong araw ay gumampan ng isang napakalaking papel sa pagpapaunlad ng fisheries industry sa Pilipinas. Kung ano ang paksang ito, pakinggan natin ito. February 25, 1998, nang maipasa ang Republic Act No. 8550 na mas kilala bilang the Philippine Fisheries Code of 1998. Layunin ng batas na ito na paunlarin ang industriya ng pangingisda at aquaculture sa pamamagitan ng maayos na pamamahala at pangangalaga ng ating mga yamang tubig, pati na ang pagbubuo at pagpapahusay ng mga teknolohiya at inobasyon para sa sektor ng pangingisda.
Kinikilala rin sa batas na ito ang importansya ng ating mga yamang tubig bilang mapagkukunan ng pagkain at hanap buhay. Dahil dito, malaking bahagi ang ating fisheries sector sa pagkamit ng seguridad sa pagkain at pambansang kaunlaran. Sa bisa ng Philippine Fisheries Code of 1998 ay naitatag ang National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI. Isa sa attached agencies ng Department of Agriculture o DA, ang NFRDI ang nagsisilbing sangay para sa pagsasaliksik tungo sa pag-unlad ng Philippine Fisheries Sector. Hangad nitong maitatag ang isang National Infrastructure Unit na kumpleto sa mga makabagong teknolohiya at kagamitan para sa pagsasagawa ng mga pag-aaral kaugnay sa sektor ng pangingisda. Ang NFRDI rin ang nagsisilbing plataporma para sa pagdaraos ng mga training at iba pang inisyatibang makapagpapahusay sa ating mga kabahagi sa industriya ng pangingisda. Pinalalakas din ng NFRDI ang ugnayan sa pagitan ng fisheries researchers at stakeholders mula sa loob at labas ng bansa dahil nabibigyan ang mga ito ng oportunidad na magkaroon ng kolaborasyon. May 4 na national centers ang NFRDI. Ang Freshwater Fisheries Research and Development Center sa Batangas ang nakatuon sa mga pag-aaral kaugnay sa Taal Lake, isdang tawilis at ornamental fish. Ang Marine Fisheries Research and Development Center naman ay matatagpuan sa Eastern Samar. Pinag-aaralan nito ang ilang marine species gaya ng grouper, bangus, blue swimming crabs, sea cucumber, scallops at spiny lobster. Nasa Lanao del Norte naman ang Brackish Water Fisheries Research and Development Center na pinag-aaralan naman ang pangangalaga sa Pangil Bay. Mayroon din itong mga fish pond at laboratorio na angkop sa farming research activities. At panghuli, ang Fisheries Biotechnology Center sa Nueva Ecija ang tinitingnang magiging pangunahing institusyon pagdating sa pagpapaunlad at pamamahala ng mga yamang tubig sa bansa. Layunin nitong bumuo at palakasin ang pakikipag-ugnayan ng bawat fisheries biotechnology stakeholders. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino. I-like at i-follow din ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri History. Ayun! Yun na nga po ba ang ating Philippine Fisheries Code of 1998? At kaya nakatutok pa din po dito sa Maunlad na Pilipino. Yan po ang Agri-History. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Alright, at para nga po sa ating programang Maunlad na Pilipino, katuwang po natin ang ating DA Central Office newsletter na kung tawagin ay AG Trends. Atin nga po mga kasamang Assistant Project Leader na si Ginoong Raymar Gulatera para po sa ating tinatawag na CVRC CLUT 21-16. Magandang umaga po, Sir Raymar. Welcome po sa ating programa. Kamusta po kayo? Okay lang naman, ma'am. Ayun, at kinagagalak po namin makasama kayo. Siyempre, nais po natin ipabatid sa ating mga tagapakinig. Unang-una sa lahat, ano po ba itong tinatawag natin? Una pa lang, may mga abbreviations. Nais nating ipakilala ito. Ano po ba yung CVRC CLUT 21-16? Ito po ba ay idugtong na natin? Rehistrado na rin po sa tinatawag na NSIC.
Actually, ma'am, ang for a brief na parang history lang po ng CVRC 2116, magkwento lang po ako dito nyo kung paano ito nagsimula. So actually, may partnership po tayo sa DA-BAR na kung saan ang isang project po nila ay ang SIGARD na kung saan tinatawag itong Corn Germ Plasm Utilization through Advanced Research and Development. So, ang main purpose po kasi ng SIGARD ay mag-collect at ma-utilize ang mga native varieties natin dito sa buong Pilipinas. So, ang Region 2 po ay inatasan na mag-collect at kumuha sa lahat ng mga existing traditional corn varieties dito sa Region 2. At the same time, may breeding components po ito na kung saan tayo ay mag-develop ng isang native varieties na hango mismo dun sa mga collections na galing mismo sa Region 2. So, ngayon, ang 21-16 ay yan yung ipinanganak na. So, ang masasabi natin sa CVRC 21-16 ay yan yung pinakaunang develop na glutinous na native varieties o ito natawag in short natin improved native corn varieties dito sa Pilipinas po. At dito nga po, no, parang maganda o positibo yung naging kinalabasan ng ating gawain ito. Gaano kataas ang expected yield dito sa ating variety na ito? Base po sa National Cooperative Test na test natin sa across locations dito sa buong Pilipinas, nagre-range po ito ng 4 to 6 tons per hectare. So, at the same time po, ang variety na ito ay recommended po siya both for Luzon and Mindanao po. Ayun nga po, no, sa ating mga, sabi natin, tinipon natin earlier yung ating mga native varieties at itong ating improved native variety na ating CVRC Glut 21-16. Ano po ba yung pinagkaiba nito dun sa mga available natin before? So, ang nakikita po namin based dun sa research namin, ma'am, ang CVRC 21-16 ay intended po siya for green corn as well as maganda po siya sa cornic processing. So, yun po yung benefits ng paggamit natin ng CVRC 21-16. At dito po ay, paano nga po ba, ay mula po sa ating, meron po ba tayo may babahagi mga part ng process kung with regards po sa paano siya nabuo, at yun nga po, yun sa ating mga ahensya na nakatulong natin sa ating pagkaka-develop nito. But yung unang-una kanina, ma'am, laking tulong talaga ng DA-BAR through the funding support as well as yung continuous nilang pagmo-monitor sa mga project natin para makadevelop tayo ng tangible na output, ma'am. Yung funding po ba nito, sir, ay sa DA-BAR, ma'am. DA-BAR po. Okay, so by the way, sa ating mga bago pa lang po natin makakasama, ito po yung ating Bureau of Agricultural Research. At of course, dito po sa ating bagong variety na ito, paano niyo po nakitang nakatulong ito sa pangkalahatang produksyon dito po sa ating Region 2 or Cagayan Valley? Actually, ma'am, kahit initial phase, wala pa tayong commercialization nito kasi ongoing pa lang po yung seed production. Makikita po natin na ang based kasi sa baseline information natin, ma'am, yung native natin na variety, nakakayid lang po siya ng 3 tons pababa. So, yung with incremental yield po na minimum of 1 ton per hectare, malaking tulong po ito sa volume of production, lalo na sa mga gumagamit ng lalo na sa mga processors natin sa cornic at saka yung mga binatog. So, malaking tulong dito sa Region 2 po ang production ng bagong variety natin, ma'am. Ayan, mukhang may niluluto po talaga ang ating mga taga-Region 2. And of course, inaasahan natin ang tulong natin dito sa ating mga magsasaka. Pagdating naman po sa expected profit, gaano po kaya kalaki yung ating nakikita para sa kanila? So actually, ma'am, ngayon, sa mga existing price ng glutinous, nagre-range po siya ng 50 to 60 pesos per kilo. So, kung sumahin po niyo yan, makaka-income po ang farmers natin within 40 to 60,000 per hectare po yung net income po ng farmer natin sa pagtanim ng puting mais. Dito pa lang po ba ito, sir, sa ating Region 2? Sa Cagayan Valley pa lang po ba ito na supply? Or meron na po bang plans na ipamahagi ito ng ating pamahalaan?
Magkano po ba to ibebenta kung sakali? So actually ma'am, sa ngayon, yung sinasabi ko, under sa seed production pa lang po tayo. So after which 2024 po na wet season, readily available na po ang seeds natin for distribution na po. So sa ngayon, ang current na price po ng certified natin ay nasa 120 pesos per kilo. So yun po yung mababa lang po yung presyo ng glutinous. At dito po ba sa ating, kanina po yung sa pag-develop ng ating binhi, with regards po sa pagtatanim, paano po ba siya itinatanim? Meron ba siya mga special conditions or parang process para makamit po yung tinatawag nating optimal na ani para po dito? So, yes ma'am, meron po tayo talagang package of technology na ginagamit sa pagtanim ng puting mais. So, yun nga yung sinasabi natin, yung plant population, yung proper pest management, fertilization, at saka yung germplasms po natin, ma'am. So, kung once na follow po natin yung improved na mature technology nito, ma-attain po natin yung mataas na ani ng CVRC 21-16. At gusto ko lang din pong malaman, sir, on the side po, medyo curious lang. Kung ma-describe niyo po yung kanyang binhi, in comparison din po sa mga existing, ano po yung parang ma-describe niyo? Paano na, especially for the benefit po ng mga nakikinig sa atin, paano po ba natin malalaman na, ayun yung sinasabi ng CVRC Glut 21-16. So, yung distinct characteristics po ng 21-16 compared sa commercially available na glutinous dito sa market po natin, ito po ay isang large-seeded, early maturing variety, long ear length, at saka yung sinatawag natin na deep, na nasabi ko na po ngayon na large-seeded, early maturing variety, and the same time, soft and sweet pericarp po yung katangian nito, ma'am. So, yung tatlong traits na lang po yun, ma'am. And of course, ito ay, yung kanina natin mga nabanggit, ito yung may tamang pagtatanim. Meron po ba tayong mga naisagawa na pong pagsasanay para po sa ating mga magsasaka? So, ngayon, ma'am, sa mga previous na kwan natin dito sa CVRC, meron po tayong tinatawag na training on OPV corn seed production and accreditation. So, in line with this, kung once yung mga trained seed growers natin, ipapasa na natin yung bagong variety para sila na mismo yung mag-produce. At kung in the long term, yung magkaroon po tayo ng cooperatives para sila na mismo yung mag-produce at magbenta ng ating variety. Para hindi na sila aasa mismo sa DACVRC. And syempre po, meron po ba tayo mga, susunod pang hakbang ng ating pong Department of Agriculture para po sa pagpapalaganap ng ating variety na ito? So, yun nga, kailangan natin po ng info caravan dito sa variety natin dito na mayroon na tayong existing variety na pwede nating pantapat sa mga commercial varieties natin dito sa Region 2, ma'am. Ayan. Atin pa pong aabangan ang mga kasunod pa. Mula po tayo dito sa ating CVRC, kami ng CVRC, ang ating Cagayan Valley Research Center na kasama po natin. Before po pala namin kayo pakawalan, may nais po ba kayong ibang mensahe sa ating mga taga-subaybay? Sa lahat po na gustong magtanim po ng puting mais, lalo na yung mga bagong variety natin na CVRC 21-16, for 2024 wet season po, available na po ang ating variety. So, kung gusto nyo pong tangkilikin, gusto nyo pong gamitin, available po siya. Pero sa Luzon at Mindanao lang po siya pwedeng itanim. Wag lang po siya Visayas. Yan lang po ang recommended ng National Cooperative Test po. Maraming salamat po. Sir, bakit po kaya? Meron po ba tayong dahilan para dun sa... Sa kasi po, sa National Cooperative Testing po, hindi po siya pumasa sa Visayas. Pumasa lang po siya sa Luzon and Mindanao. So, wala kaming authority na magbenta po sa Visayas kasi bumagsak po siya po doon. So, dalawang domains lang po tayo. Oo. So, tayo ay nagiging, transparent po tayo sa ating... Specific adaptability lang po yung kwan natin. Yes. And of course, ayun po ang ating hatid na impormasyon ngayong umaga. Ang ating 21-16 na kasama po natin ang Assistant Project Leader po. Kaugnay nito, si Ginoong Raymar Gulatera. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. At mula po sa ating ipinagmamalaking high-yielding corn variety,
Narito po naman ang Unlad Komunidad o UK natin na tinatawag katuwang po ang Philippine Rural Development Project. At syempre po, shoutout po sa buong InfoAce ng DAPRDP. Ngayong umaga, makasama po natin ang manunulat po na si Ma'am Julie Ace Brandon Barao mula po sa DAPRDP NPCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa meeting kamakailan ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale-Up at Agriterra Phils Incorporated sa plano nitong partnership para sa mga farmer beneficiaries ng proyekto. Ang Enterprise Development o IREP component ng DAPRDP Scale-Up ay nakipagpulong kamakailan sa mga kinatawan ng Agriterra Phils Incorporated upang pag-usapan ang mga detalye sa potential partnership nito sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding. Ang Agriterra Phils Incorporated ay isang agricultural cooperative specialist organization na nagbibigay ng institutional capacity building activities, training services, at consultation sa agricultural cooperatives. Ang mga dumalo sa meeting ay sina Ms. Lenny Pecson, Alternate Component Unit Head ng IREP, Ms. Techo Tumbali, Country Representative, Mr. June Virola, at Mr. Byron Abadeza, Senior Cooperative Advisors mula sa Agriterra Phils Incorporated. Ang layunin ng partnership ng PRDP at Agriterra Phils Incorporated ay kilalanin ang mga potential cooperatives na maaaring makinabang mula sa PRDP Scale-Up at palakasin ang kasalukuyang negosyo ng mga farmer beneficiaries na sinusuportahan nito. Ayon kay Lenny M. Pecson, layunin ng PRDP na mas palakasin ang pakikipagtulungan sa mga partner stakeholders sa pagtukoy ng mga cooperatives na may agricultural potential na maaaring makinabang sa PRDP Scale-Up Project. Dagdag pa niya, ang pinakalayunin ng partnership ay tiyakin na ang mga negosyo ng cooperatives ay mabigyan ng sapat na tools at kaalaman na kailangan nila upang umunlad ang kanilang kabuhayan, nang sa gayon ay makapag-ambag sila sa pag-unlad ng kani-kanilang komunidad. Sa joint partnership kasama ang PRDP, susuportahan at palalakasin ng Agriterra Phils ang negosyong sinusuportahan ng PRDP sa pamamagitan ng trainings gamit ang Generating Rural Opportunities by Working with Cooperatives or GROW Co-op na pinalawak ang kapasidad ng mga pangunahing agri-based cooperatives, federations at private sectors upang maging isang local resource organization. Isang wholesale approach na tumutulong sa small, micro at medium growth-oriented agri-based na cooperative sa mga rural na lugar. Magbabahagi rin ng Agriterra Phils ng impormasyong makakatulong sa mga kliyente nito at sa iba pang mga cooperatives na posibleng makakuha ng PRDP Scale-Up projects, partikular na sa IREP. Magbibigay rin sila ng mga kinakailangang suporta ang Agriterra Phils sa pagbuo ng proposal ng mga cooperatives at ng Farmers Advocacy Consultation Tool na makakatulong sa pagsiguro na epektibo ang pagkikipag-ugnayan nila sa ibang farmers organization at upang magkaroon sila ng iisang mithiin sa pagbuo ng polisiya sa pagpapatakbo ng kanilang grupo. Kasama sa partnership ang pagbibigay ng analysis sa organizational structures ng mga cooperatives, kanilang kakayahan sa pamamahala at potensyal na pagpapalago ng negosyo. Sa partnership ng DAPRDP at Agriterra Phils Incorporated, maaasahan na mas maraming farmer groups ang matutulungan na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DAPRDP Scale-Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. Wow! Yun nga ang ating DAPRDP and Agriterra Philippines partnership. Maraming salamat po, Ma'am Julie Ace Brandon. Abangan pa ang mga inihandang bahagi para po sa Unlad Komunidad ng DAPRDP dito pa rin sa MNB 702 DZAS. At syempre,
Oras na para kilalanin ang ating natatanging Farmtastic Pinoys na sina Akira Genesis Kinya at Mary Beth Dineros. Kasama muli natin si Imari Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Narito na tayo sa bahaging Farmtastic Pinoys ng ating programang Maunlad na Pilipino. Kasama ninyo ako, si Imari Vergara, na naghahatid muli sa inyo ng mga kahanga-hangang kwento ng ating mga kababayan sa sektor ng agrikultura. Sa pag-usbong ng urban agriculture, dalawang magpinsan mula sa Quezon City ang nakaisip magtatag ng isang agri-venture na kalaunay umani ng parangal mula sa Department of Agriculture o DA. Narito ang kwento ni na Akira Genesis R. Kinya at Mary Beth Q. Dineros. Kapwa nagtapos mula sa Polytechnic University of the Philippines ang magpinsang sina Akira Kinya at Mary Beth Dineros. Ngunit bukod sa kanilang alma mater, may iba pang pinagkapareho ang dalawang kabataang ito. Kapwa nila hangad na makapag-ambag sa pag-angat ng ating lipunan sa pamamagitan ng urban agriculture. Na-inspire ang magpinsan sa kwento ng mga nagwagi sa Young Farmers Challenge o YFC, ang taunang patimpalak ng DA para sa mga agri-youth na nais magtatag ng kanilang sariling agribusiness. Pinag-aralan nilang maigi kung anong klasing negosyo ang posibleng masimulan sa kanilang kakarampot na tenggang lupa. Napanood ni na Akira at RV ang isang video na isinusulong ang isang crab fattening business. Dahil kakaiba ito kung ikukumpara sa iba pang agri-ventures, napukaw ang kanilang interes. At matapos ang mahabang pagsasaliksik at pagdinilay, itinatag ni na Akira at RV ang Queen Crab Vertical Crab Farm sa urbanisadong lungsod ng Quezon. Ang Queen Crab Vertical Crab Farming ay gumagamit ng vertical crab farm setup. Dahil dito, nagagawa ni na Akira at RV na magpalaki ng maraming alimango sabay-sabay. Gumagamit din ang kanilang crab farm ng recirculated aquaculture system, isang makabagong teknolohiya na kayang mapanatili ang magandang kalidad ng tubig sa farm. Subalit gaya ng iba pang negosyo, hindi rin naging madali para kina Akira at RV ang pagtaas ng presyo ng aquaculture inputs. Dagdag pa ang pahirapan sa paghanap ng supplier ng mga alimango dahil sa kakulangan sa supply kapag holiday season. Kaya naman naskamang magpinsan. Ginamit na lamang ni na Akira at RV ang mga karanasang ito upang mas pagbutihin pa ang kanilang standards at pamamalakad sa negosyo. Nakabuo na sila ng maayos na sistema sa pagbili ng mga supply at nakabuo na rin ng ugnayan sa mga lehitimong supplier at business partners. Lumahok sina Akira at RV sa Young Farmers Challenge 2022 kung saan itinanghal silang regional winners para sa National Capital Region. Gamit ang natanggap na financial grants mula sa YFC, nakabili na sila ng dagdag na vertical crab farms upang mapataas ang kanilang produksyon ng alimango. Hangad naman ng magpinsan na mapabilang sa mga nangungunang vertical crab farming business sa Metro Manila at na mapalawak pa ang kanilang negosyo bilang isang sustainableng enterprise. Sa ganitong paraan, naniniwala sina Akira at RV na magiging mabuting ehemplo sila upang maengganyo ang maraming kabataan na sumabak na rin sa pag-aagrikultura. Yan sina Akira Genesis R. Kinya
at Marybeth Q. Dineros. Certified Farmtastic Pinoys. Nakilala po natin ang ating mga Farmtastic Pinoys. Maraming salamat, Imari. Naku, kamusta po kayo dyan mga tagapakinig? Welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ayun! Magandang umaga po muli. Batid po ba ninyo na mayroong loan program o pautang ang Agricultural Credit Policy Council o DAACPC para sa working capital ng mga maliliit na magsasaka at mangingisda at rehistradong micro and small agri-fishery enterprises na maaaring sole proprietors, partnerships, korporasyon, asosasyon o kooperatiba? Ito ay ang tinatawag na agri-negosyo o anyo loan program. Ang mga maliliit na magsasaka at mangingisda ay maaaring umutang hanggang 300,000 pesos. Samantalang ang rehistradong enterprise, depende sa laki ng assets nito, ay maaari makahiram ng hanggang 15 million. Subject po yan to approval ha. Ang nahiram ay maaaring bayaran hanggang 5 taon. Siyempre, kasunod na katanungan, sino ang mga eligible borrowers? Una, mga maliliit na magsasaka at mangingisda na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o yung tinatawag po nating RSPSA. Ikalawa, mga overseas Filipino workers o OFW na nawalan ng trabaho overseas, repatriated o hindi na makabalik sa trabaho abroad dahil sa pandemic. Sunod, micro at small enterprises or MSE borrower. Maaari mag-loan ang mga kasapi ng micro at small enterprises na nakikilahok sa mga produksyon, pagpoproseso, pagkalakal at distribusyon ng agri-fishery products. Maaari itong isang individual na may-ari, partnership, korporasyon o kooperatiba o asosasyon. Sunod, farmer and fisherfolk organization o association. Ayan, so ulitin lang po natin ang ating mga maliliit na magsasaka at mangingisda, overseas Filipino workers or OFWs, ating mga micro at small enterprises borrower, at farmer and fisherfolk organization or association. Muli, ito po ang ating agri-negosyo o anyo loan program ng DAACPC. Ang mga interesadong individual, para malaman po natin kung tayo'y pasok, pwede po tayo mag-login sa www.acpcaccess.ph. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. Ayun, syempre, salamat po ng madami sa pagkakataon nito na kayo po ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP. Ito po ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan? Narito po ating pagkakaisipan para sumayin ito mula sa Kawikaan Kabanata 16, Talata 23. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya ang kausap ay madaling akitin. Salamat po sa kabibirthday lang na si Kajan. Mula po sa DA, nyo po napakinggan ang edisyong ito na Maunlad na Pilipino dito lamang sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City. Tayo po ay kasapi sa KBP o ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siyempre po kami ay walang hanggan ng pasasalamat sa aming DZAS family na kasama natin sa bawat episode namin sa inyo, kabilang ang isang ito. At syempre, sa iyo po, sa inyo po na nakikinig. Naku, maraming salamat po. Kayo po ay ang kaluluwa ng aming programa. Maraming salamat po. At kita-kits po tayo ulit next Saturday, 5 to 6 in the morning, sa ngalan po ng lahat ng mga katuwang ng aming tanggapan para sa programang ito, kabilang syempre si Ka John Enriquez, Imari Vergara, Binibining Ira Cruz, at marami pang iba. Ako po, si Ella Arsiaga. Hanggang sa muli po at enjoy the rest of the weekend!
And Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.